Marami pa nga rin nagtatanong kung saan ang daan ng mga katulad nating low CC na motor kapag nagmomotor ako pauwi ng Isabela. Kaya naman ngayon i-share ko sa inyo kung saan ako dumadaan at kung ilang oras ang biyahe. Pati na nga rin kung magkano ang magagastos sa biyaheng Manila to Isabela. Pagkatapos ka natin magpakabit ng bagong flyball ng R1 Moto, ngayon natin masusubukan sa malayong biyahe. Bali straight 16 grams ngayong ating pinakabit na bagong flyball ng R1 Moto. Dahil ngayon gagamitin natin to sa biyaheng Manila to Isabela. Mag-alas 5 na nga to ng umaga mga kalakay na magsisimula tayong bumiyahe. At sinet ko na nga rin yung ating panel para malaman nyo kung ilang kilometro ang ating biyahe. Nagdasal na nga rin muna ako at para humingi na nga rin ng gabay sa itaas. Mula dito sa Taguig, sisimulan na nga natin bumiyahe pauwi ng Isabela. Dito na nga ako dumaan sa may Guadalupe papunta ng EDSA. Pwede nyo nga diretsuhin ng EDSA hanggang Monumento at kakanan papunta ng Valenzuela MacArthur Highway. Pero mas pinili ko nga tong alam kong daan na shortcut na madadaanan natin tong Paso de Blas, Service Road kung tawagin, at sa bandang kaliwa ay NLEX na. Pagkatapos ay kumaliwa papunta naman na may Kawayan. Labas natin nito sa may SM Marilao MacArthur Highway. Dire-diretso na nga lang to hanggang sa marating natin ang Balagtas, Bulacan. Lalampasan nyo nga lang tong Robinson Supermarket. Kakanan na nga tayo papunta naman ng Plaridel Bypass Road. Sa unang pagpapultang nga natin mga kalakay, gumastos nga tayo ng 342. Nagpatuloy na nga sa biyahe. Kasalukuyan na nga natin binabaybay ang kahabaan ng Plaridel Bypass Road. Hanggang sa narating na nga natin ang dulo ng Plaridel Bypass Road na kung saan nandito na tayo sa San Rafael, Bulacan. Hindi kalayuan, mararating na natin ang San Ildefonso. Dire-diretso nga lang mga kalakay hanggang sa narating na rin natin ang San Miguel, Bulacan. Sunod na dyan ay madadaanan natin ang arko ng Nueva Ecija na hindi kalayuan ay bubungad sa atin ang arko ng Gapan City. Kapag nadaanan nyo na nga itong mahabang tulay na to, kasunod na dyan ang arko ng San Leonardo, Nueva Ecija. Hindi kayo maliligaw dahil dire-diretso na lang to at makikita nyo na rin ang arko ng Cabanatuan City. Pagdating nyo nga dito sa may stoplight sa may Jollibee, pwede kayong kumaliwa papunta naman ng bypass road ng Cabanatuan. Optional lang din dahil pwede naman kayong dumiretso. Pero sa mga ganitong oras mas mabilis kung sa bypass road tayo dadaan dahil na nga rin yan sa napakaluwag nilang kalsada. Narating na nga rin natin ang dulo ng bypass road at mabilis tayo nakarating dito sa may Talavera, Nueva Ecija. Pagdating nga ng Balok, Santo Domingo, 8:30 na to ng umaga. Ang aking almusal, adobong pusit at isang kanin. Tip ko nga lang din sa mga baguhang maglo-long ride, huwag kayo masyadong magpakabusog ng sagay na hindi kayo antukin. Sa ating kinain ay gumastos nga lang ako ng 85 pesos. Hindi nagtagal, nagpatuloy na ako sa biyahe hanggang sa narating ko na rin ang arko ng Dasayan City of Muñoz. Dito madadaanan nyo ang sa maluwag na kalsada na puro puno ng akasya. Narating na nga rin natin mga kalakay ang San Jose City. Pwede nga rin kayong dumaan sa may Santo Tomas Bypass Road, pero mas pinili kong dumiretso dahil ito yung aking nakasanayang ruta. Dito magsisimula na ang mga paahon at pakurbadang kalsada hanggang sa nadaanan na nga rin natin tong rock shed. Pagdating ko nga dito sa may Karanglan ay napahinto nga ako sandali habang pinagmamasdan ito napakagandang mga tanawin. Kapag kayo nga ay nagbabalak mag long ride o kayo umuwi ng probinsya, hindi nga lang dapat ang motor ang nakakondisyon, kasama na nga rin dapat ang ating katawan. Isa nga talaga sa dahilan kung ba't mas pinipili kong magmotor kapag umuwi ako ng Isabela dahil sa mga ganitong pagkakataon, pwede kang huminto anuman oras mo gusto habang pinagmamasdan ito napakagandang tanawin. Kaya sa mga nagbabalak nga na umuwi ng Isabela na nasa Manila, ngayong darating na December, ito na nga ang sign mga kalakay. Sayang naman kasi ang motor kung hindi nyo gagamitin sa mga ganitong rides. Hanggang sa narating na rin natin ang pangalawang rock shed na parte pa nga rin ng Nueva Ecija. Hindi na nga rin kalayuan dyan mga kalakay, mararating na nga natin tong arko ng Nueva Ecija na isang senyales na nandito na tayo sa Nueva Vizcaya. Magsisimula na nga rin ang mga puro pababa at pakurbadang kalsada na kailangan nga rin natin mag-ingat dahil may mga parting malalalim ang butas. Hanggang sa narating na rin natin ang Santa Fe Public Market. Pagdating naman ng Aritaw ay bumili nga lang ako ng tubig sa halagang 20 pesos at nagpahinga na nga rin ng kaunti. Napansin ko nga lang din mga kalakay simula nung naka R1 pulley set na tayo, R1 bell, R1 clutch assy at R1 flyball, naging smooth yung ating motor na sila Buyo. Narating na nga rin natin ang bayan ng Bambang, Nueva Vizcaya. Ito nga yung isang spot na pinakagusto ko pag umuwi ako ng Isabela, itong mahabang tulay na to na meron napakagandang tanawin mga kalakay. At paglampas nyo doon ay bubungad na rin sa inyo ang arko ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. Dito nga may nakasabayan pa tayo sa kalsada na nakakilala sa atin, kaya naman shoutout sa'yo Lakay. Pagdating nga dito sa may stoplight ng Bayumbong, pwede kayong kumaliwa papunta ng Solano. Pero kung naghahanap kayo ng mas mabilis na daan, pwede kayong dumiretso. Na kung saan simula nung nalaman ko tong kalsadang to, dito na ako lagi dumadaan at hindi na ako napapadaan sa bayan ng Solano. Pagdating ng Bagabag, dito na nga tayo nagpagasolina ulit. Naging mas matipid nga rin itong motor nating sila Buyo dahil kung mapapansin nyo sa unang full tank natin ay nasa 294 kilometers yung tinakbo. Ang full tank natin na nag-uumapaw, gumastos tayo ng 374. Nagpatuloy na nga ulit tayo sa pagmumotor mga kalakay. Bago tayo makarating sa sentro ng Jadi, sasabak ulit tayo sa mga puro paahon at pakurbadang kalsada. Soon nga rin, magbubukas na nga rin itong Ramon Cordon Jadi Bypass Road. Hanggang sa narating na nga rin natin itong sentro ng Jadi. Pagbaba naman ng bundok mga kalakay, nandito na tayo sa Cordon. Narating na nga natin ang Isabela Province. Nakakawala nga talaga ng pagod kapag nakita mo na nga itong Isabela, thy will be done. Pagdating naman ng Santiago, dumiretso naman ako dito sa may Netso Prints and
ads. Dahil ngayon kukunin na nga natin yung pinagawa nating sticker. Salamat nga kay Sir Ron Valdez Castillo at suportahan nga rin natin siya mga kalakay dahil nagsisimula na nga rin siya mag-vlog. Bali binigyan niya nga rin tayo ng kanyang pamalakasang sticker. Narating ko na nga rin ang aming bayan ng Itiague. Sumatotal nga na nagastos natin mga kalakay ay nasa 850 plus lang. Nakadepende pa nga rin yan sa inyong motor at sa inyong paggastos ng pagkain. Time check, alas 2 nga tayo ng hapon nakarating dito na meron 350 kilometers ang ating minotor na halos hindi nga nabawasan yung ating pangalawang full tank. Sinalubong na nga rin tayo ng ating kaibigan na si Bonnie Vlogs. Dito ko na nga lang din muna tatapusin tong video na to. Palagi tayong mag-iingat. Salamat sa panonood mga kalakay.